Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Increase your faith in Him, on God. Amen? Pangalawa is adoration. Cares, adoration. Merong adoration tayo dito, chapel. Saan ba kukuha ng lakas ang mga okultista? Yung mga mangkukulam, yung mga mangbabarang, alam nyo ba? Yung mga manghuhula, saan sila kukuha ng lakas? Mag-renew doon sa kuweba. Anong araw? Martes at Biyernes. Anong pang-araw? Holy Friday. Anong oras? Bakit alam nyo? No? Baka nagre-ritual lang kaya. Alas 12 hanggang alas 3 po yan. Doon sila sa sementeryo, mag-renew sa kanilang kapangyarihan. Doon sila sa mga malaking puno mag-o-offer. Diwata. Mag-o-offer sa mga engkanto, mga diwindi, mga sigbin, mga white lady na itim. Meron bang white lady na itim? No. Mag-o-offer sila sa mga haunted houses, mga haunted na mga lugar. Doon sila mag-renew sa kanilang kapangyarihan. Kaya, hindi naman tayo mga mangkukulam. Saan tayo mag-renew? Doon sa Adoration Chapel. Dalhin nyo yung buong pamilya nyo. Just adore them. Just adore Him in the Blessed Tabernacle. Kung wala kayong Blessed Tabernacle, Blessed Sacrament, Chapel, doon kayo in front of the Tabernacle. Amen? Bring your whole family before or after the Mass. Before the Mass, alas 5 ang misa, alas 6 ang misa, nandun na kayo. 15 minutes. Just say everything to Him and listen to Him. Yan, full charge tayo. Nagsamba, pero hindi man lumapit sa Adoration Chapel or Blessed Tabernacle. Nagmamadali kasi. No? Laging nagtitingin sa kanyang orasan. So, give quality time, especially Sunday, sa Adoration Chapel. Diyan, ma-full charge tayo. Before ka magsamba or after magsamba, mag-enter ka sa salita ng Diyos. First, second, and Psalm and the Gospel. Yan, ma-full charge ka. No. Paano? Hindi tayo ma-full charge. Na-charge nga tayo, pero 1 bar. Na-charge nga, pero 1 bar. Dahil, pag-uwi, nalubat din. Puno ng galit, puno ng puot. Sasabihin ng anak mo, Nanay, galing ka pa sumamba. Bakit ang init ng ulo mo? Na-charge pero 1 bar. Bakit? Hindi tayo nag-recharge eh. After the Mass, nagmamadali tayo. Kaya nga hanggang ngayon, you have a lot of devotion but you never grow in virtues. Totoo, hindi. Yung taong iyan, 4 na misteryo. Araw-araw. Bakit ang sungit? Dahil yung devotion lang ang na-develop sa kanya. Hindi siya lumago sa kanang heroic virtues. So dapat,
lalago din tayo sa mga virtues, generosity, purity, chastity, charity, basta TY, no? Virginity, no? Yan ang kinakailangan. Virtues, no? Ang ating i-develop din. Yan ay tutubo kapag meron tayong panahon for adoration. Saan ba yung adoration? Ang mingaw kaayo ang adoration chapel nato. Why ni sud? Totoo, hindi. So ngayon, sa pag-uwi ninyo sa parokya ninyo, visit the tabernacle if you don't have adoration chapel. Give quality time with the Lord. Ano ang mangyari sa atin? Ma-charge na tayo. Not 1 bar, but full charge. Amen? Ilang bar ang pagka-charge ninyo? 2 bars? Anong gusto niyo? 1 bar? 2 bars? A full charge! Full bars! Amen? Yan po, confession, adoration. Pangatlo is rosary cares. Pakinggan ninyo, may iparinig ako sa inyo. How powerful Mama Mary is. Ito po ay na-exercise namin from Cagayan de Oro siya. Sabi ng mga demonyo. Ito yung sabi ng mga demonyo. Pakinggan. Sabi ng mga demonyo ito. No! Nag-recite kami ng Holy Rosary. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Huwag kayong matakot ha. Iparinig ko sa inyo. Uy, natatakot ba kayo? Ha? Yung mga demonyo ay matatakot din. No? Huwag kayong matakot. Jesus. Holy Mary. Sumuka siya. Yan ang sign na yung mga demonyo ay lumabas. Suka, ubo, tugab, huyab. During rosary, lagi tayong nagdidighay, no? Maghimay ka Maria. Ang daming lumabas. Kapag manood tayo ng TV, hindi tayo magdighay. Totoo, hindi. Yun, lalabas yun. Kapag susuka ka, during exorcism, during deliverance, no? May nag-react na dito. Bro, kunin nyo ito. Kasama mo yan, sister? Papasok sa madre? Papasok siya? Hindi mo kasama? Nakasama nyo? From Dawis. Bro, may nag-react dito, bro. So, relax lang kayo, ha? Nakarinig lang sa... Pero, dadaalan dito. May basig mulutaw na. Imong anak? Kuyog lang. Yan mo kadlok ha. Muna nang nagsaysayaw na siya budots. Nahadlok na siya. First time ninyo dire. Oo na. Dito magloon. Sige. Wala mo singgit na sila kay Talawan. Adlukan ba mo? Talawan mo? Kana jud. No, di mo liwat sa yawa. No. Satan is real. Doon na tayo audience participation ron. Na, Satan is real. The rejoinder. Hadlok mo? Uy. Wah, Father. Pero nikurog na jud akong tuhod, Father. Di ba panahon ni Kristo na, di ba, nagsangyaw siya, napoy mang-react. No? Nindot po ni kay natay audience impact.
No. Isod ng walitan niya way audience impact. Hindi tatuhuan, no? Wala makaari mo diri makakita jud nakakita na mo giyawa. No pa? Tan-aw mo yung tapad na. Wa jud may klaro kita na mo giyawa gitan-aw ang tapad. Satan is real. Amen? Huwag kayong matakot. Yung demonyo pala ay puno ng takot. Basahin nyo sa James chapter 2 verse 19. Naniwala ka ba sa Diyos? Ang demonyo din ay naniwala. Nanginig siya sa sobrang takot. Amen? Yan yung tinuturuan namin kayo how to combat the evil spirits. Kaya nga, pinopromote natin yung prayer of the church. Kayo na ang mag-deliverance sa bahay ninyo. Yung pare ang mag-bless sa bahay ninyo. Natutuwa ba kayo ngayon? No? Patuloy natin. Yung rosary. Ang highlight ko dito is the rosary. Pakinggan ninyo. Sana wala nang mag-audience impact. No? May isa na. May isa. Baka yung itong tatlong madre, no? Huwag naman, no? Shalom is with you. Blessed are you among and blessed is the Mary. Virgin. Never was himself. Anyone who Lord, your sought you in the search. Was left unaided. Fired with this confidence, I like you, Virgin Birth. My mother, my womb, my love, before you I see the bird. I'm scared. No. She is so powerful, no demon can defeat her. No? Grabe, no? Tumpapakan si Mama Mary. Wala nga, the exorcism and deliverance, di ka maka-appreciate sa intercession, the powerful intercession of this woman. When Mary is present, Satan is absent. Nang ayaw mo ka unong sa rosaryo kada adlaw. I hope, sugod ron, dili na mo tapol sa pag-ampo sa rosaryo. Common denominator po na nila sa mga nag-exercise ko kagahapon. Paminawan ninyo about ka po ni Mama Mary. Ako ipadungog ninyo. Ha? Mary always save her. No? Lahi na sa gihara sa demonyo. Habi ninyo kato mga open demons mo manifest sila, mo profess sila how powerful Mama Mary, the intercession of Mama Mary. Dami no? Pagpakan si Mama Mary. Ato yung usang simana kay gi-offeran ko $50 million sa demonyo. Duri. So sa umri na to, bahinon, no? Dollars pa dyan. Million. No? Ato ni ipalit utang kidigira. Kaya maggira na. Iba mo, $50 million. No? The same with the temptation of Jesus during his time. Simbaha ko, I will give you everything. Kaya mo makita, all kingdoms here on earth should serve you if you worship me. No? So, mag-offer sila. No? Para lang, ano ang gusto ng demonyo? Para lang, hihinto ako sa pag-pray ng exorcism.
Darwin, maawa ka sa amin. Nasasaktan na kami sa prayer na iyan. Itong aklat na ito. The Prayer of the Church. Yung maliit na yung deliverance book. Para sa inyo po yan, sa inyong pamilya po. Natutuwa ba kayo? Please do deliverance to your house. Yung tatay, nanay, yun ang may kapangyarihan. Kung wala na kayo, may mga byuda ba dito? Mayroon pala. No? Sabi, ang dami. Paano ito? No? Byudo. Okay. Pangitaan lang muna to. No? May paris. So, naging asawa. So, kayo na. No? Mag-deliverance sa property ninyo. So, maraming tatawag sa akin, Father, puntahan mo kami dito sa hospital. May pare naman sa hospital. Uy, ikaw talaga gusto namin, Father. Paano yan? Hindi na ako tutubo nito. Lagi na lang ako. Lahat ng pare are healers. Because of the sacrament. Pero Father, hindi sila mag-deliverance eh. Kaya nga, tinuturuan namin kayo eh. Uy. Kayo na ang mag-deliverance. Naintindihan ba ninyo? Hindi ko kaya. Ang Diyos ay nasa lahat ng oras. Nasa lahat ng panahon. Nasa lahat ng lugar. Totoo, hindi? Si Father Darwin ay hindi nasa lahat ng lugar. Limitado lang po ako. Ang ginagawa namin ngayon is empowerment. Naintindihan ba ninyo? No. So, sa hospital, may chaplain doon na mga pare. Receive the sacrament of confession, anointing of the sick, and in the Holy Eucharist. Yan. Higit pa yan kay Father Darwin. At yung sacramentals, gamitin ninyo. Ang daming pinagaling. Baka matrap tayo sa pagkagaling. Ang pinaka-importante, lumapit tayo sa sakramento po. Hindi yung healing. Hindi yung deliverance. Ang pinaka-milagro, lumapit na kayo sa sakramento ngayon. Amen? Yan ang pinaka-milagro. Natutuwa, nagagalak ang mga anghel sa Diyos doon sa langit dahil sa isang makasalanan na lumapit kay Kristo. Oh, amen? Natutuwa ba kayo ngayon? Oh, parang mag-burn out ha. Oh. So, rosary. Pang-apat is the Eucharist. Sa mga may sakit ngayon, kung kaya pa ninyong magsamba, araw-araw kayong magsamba. The Eucharist is the source of healing. Siya na po yan. May nakikinig sa amin dun sa Toco sa Minglanilla. Stage 4 liver cancer. Nahirapan na siyang tumayo. Nahirapan na siyang maglakad. Na-interview siya ni Father Rudyard. Hindi ko nga siya na-meet eh. Nakita ko lang yung video niya na interview siya ni Father Rudyard sa isang bingay niya na YouTube channel niya. Ang nangyari mga kapatid, hindi naman siya lumapit sa akin. Nakinig at yung natutunan niya ay ginawa niya. For how many years hindi pala sila kasal? Nagpakasal sila. Lumapit sila sa pare. Nakatanggap sila ng sacrament of matrimony. At kahit nahirapan na siya, nagsamba pa rin siya, reception of the Holy Eucharist. At wala silang pera pag-operation. Kumusta na siya ngayon? Completely healed. Uy. Stage 4 liver cancer. Natutuwa ba kayo? So we are leading you to the source of healing, Jesus Christ. Hindi kami gusto, hindi namin kayo tinuturuan, go to Father Darwin. No? Because Father Darwin is a special priest. No? Yes, I am special child. Lahat ng pari are healers because only the priest can administer the sacraments.
So kung makakita ka ng pare, yan ang palatandaan na mahal ka ng Diyos. Pinadalahan ka ng pare sa Diyos. Amen? Pero makakita tayo ng pare, yung mga biases natin ang i-highlight ng demonyo, parang hindi ka na magsamba. Kilala ko yung pare na yun. Alam ko na, may smiringa yan. Ang iba mas miringhoy. Hindi ka na magsamba. Totoo, hindi. Hindi pare ang pinuntahan mo sa simbahan. Ang pinuntahan mo, bakit nandun ka? Because of the Eucharist, the bread of life. Amen? The source of healing, the source of our life is the ordinary host. Bilog yun, di ba? Ordinary host. So, during New Year, marami tayong bilog. Yung pants natin may bilog. Yung t-shirt natin may bilog. Nitaas good ang lingin ni abot diri no. Pumunta sa kabila no. May uto-uto na tayo no. So yan mga kapatid, Eucharist. Sa mga mahina na hindi na makapunta sa simbahan, ngayon, ibibigay namin ang Eucharist sa inyo. Sa mga grabe yung sakit, at sinong magbigay yung mga case officers po, sabihin nyo sa kanila para maibigay namin sa inyo yung Eucharist. Amen? Yung mga malakas pa, doon na kayo sa simbahan, magsamba tayo every Sunday or dagdagan natin yung pagsamba natin Wednesday or Friday or Saturday and Sunday. Lalong-lalo na sa mga taong may karamdaman. Receive the Holy Eucharist every day. May bayad ba? Wala no. Libre. Walang entrance fee ang simbahan. Hindi sasabihin ng pare, sakristan, bantayan mong hindi maghulog sa sibot sa kristan. Bakit, Father? Hindi natin pakakainin sa katawan ni Kristo. Anong ipapakain natin sa kanila, Father? Bukog ni Kristo. Kalansay. Para mabukog ng mga tihik nga dagko. Pasensya na kayo, masikip ngayon sa lugar natin. Pero huwag kayong mag-alala dahil may lugar na tayo. Pero parang doubtful tayo makapatuloy sa balilihan. Pero may nagbigay naman ng 1.2 hectare na sa isang lugar. Pero magta-try pa tayo dahil ang papers, ang mga documents hindi pa natapos. Pero ngayong buwan na ito ay matatapos yan in God's time. Amen? Magtayo tayo ng mga dormitory para sa mga malayo may matulugan sila. Walang problemang pera. Mayaman tayo. Amen? Ang problema lang, ang pera ay nasa bulsa pa natin. Bitaw, walang problema yung pera. Ang Diyos ay a great provider naman. So ngayon mga kapatid, mag-bless ako sa, yung S is sacramentals. Sacraments and sacramentals. Holy and exorcised oil, holy and exorcised water, holy and exorcised salt after sa blessing. So mag-bless ako at after sa blessing, mag-consecrate ako sa senses ninyo. Yung consecration of senses, ipipin ko pa dahil nawala, ipipin ko pa mamaya sa Facebook page ko para magamit sa mga mahal natin sa buhay nandun sa labas. Okay? At kung meron na kayong prayer book, ituro nyo po sa buong pamilya ninyo. Okay? Para magagamit natin yan. At follow and subscribe sa ating YouTube channel. Pangalan ko at punto per punto. / pangalan ko punto per punto. Amen? At ngayon, after sa blessing ko at consecration, magsimula ako agad dito sa exorcism room. At may sisigaw talaga. No, huwag kayong matakot. Huwag din kayong tatakbo. Dahil hahabulin nila kayo. No? Ang sweet naman. No? So, huwag kayong matakot ha. Magsimula na tayo mamaya. Pero may Biblia pala akong ibibigay sa inyo. I-bless ko muna bago ko ibigay sa inyo. I consecrate this Bible
to the most precious blood of Jesus Christ. And I exercise you in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Anong kahulugan ng cares? Sa letter C. Oh, dito. Ang unang makakuha. Sige, lapit. Ano te? Oh, yes. Na, sunod. Letter A. Oh, wow. Very good case, baby. Letter R. Oh, dool na yun. Letter E. Oh, nas nanay on eh. Sa manay? Eucharist. Letter S. Dali. And? Oh, dali na. Sacramentals. Wow. Kung i-invert niyo ang cares, scares. Ano? Scare. Puno ng takot. No. Kung ibaliktad mo yung cares, takot. Scare. So ngayon, wag niyong ibaliktad ha. No? So ngayon, sunod. Sino ba ang in persona Christe? Oh, dali. Okay. Nindot sining nas dool da. Looy mo nas layo. Ano nagpalayo mo, no? Sino ang unang Santo Papa sa simbahang Katoliko? Si? San Pedro. Si Father mo to, no? Ngayon, sinong pangalawang Santo Papa? Pope Linus. No, dool. Si Pope, dali, dool. Okay, congrats. Usa na lang, kabuok. Kinsa may ngan sa atong Santo Papa, si Papa Francisco. Original name niya. Real name ni Papa Francisco. Kinsa man? Sa? Sister? Sa? Francisco, dili. Dili po. Awa mo kaila? Atong Santo Papa? George Bergoglio. Asa mo to? Dali. Wala na inyo. Dali. Bahala na sister mo hatag na. Si Jorge. George Bergoglio. No? So ngayon, mag-bless ako sa inyong mga sacramentals, ha? Before ko mag-bless, dyan lang kayo sa inyong upuan, ha? Sa mga nasa likod, wag na kayong papasok. At sa mga nasa loob, wag na kayong lalabas. Una tayo bless ang inyong asin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. You creature of salt, I purge of evil by the living God, by the true God, and by the holy God, by the God who ordered you, through Lysanias the prophet, to be cast into water, to cure its unfruitfulness. Be thou purified salt, for the health of believers, giving soundness of body and soul, to all who use you. In whatever place you are sprinkled, may phantasm and wickedness and Satan's cunning be banished, and let every unclean spirit be repulsed by him who shall come to judge the living and the dead in the world by fire. Almighty everlasting God, humbly we implore your boundless mercy, that you would dine with goodness to bless and sanctify this creature of salt, which you have given for the use of mankind. May all that use it find in it a remedy for soul and body, and let everything with the touches or sprinkles be freed from uncleanness and assault from evil spirit through Christ our Lord. Lahat ng salt ninyo ay holy and exorcised salt. Para saan yung holy and exorcised salt? Sinisave po ni Prophet Eliseo. Ang unang gumamit niyang holy salt, si Prophet Eliseo, sa 2 Kings chapter 2 verse 19. Ang ilog nila ay pinupoison ng masamang tao. So yung uminom, biglang lang nagkasakit. No? Katulad din sa atin, walang findings dahil pinupoison nila yung ilog. So nag-bless si Prophet Eliseo ng salt. At anong ginagawa niya after blessing? Inisprinkle niya sa ilog. At yung kanyang lahat ng uminom at nagkasakit ay gumaling.
Niligtas ni Prophet Eliseo ang bayan ng Diyos using holy salt against poison po yan. Sinong gagamit nito? Nandito sa ritual, sinong gagamit? Hindi lang pari, hindi lang exorcist. Bless and sanctify this creature of salt which you have given for the use of mankind. Sinong gagamit? Mankind, no? Hindi lang pare. So, nandyan yan sa ritual ha, hindi yan invento ni Father Darwin. Natutuwa ba kayo ngayon? So, marami kaming karanasan na pinopoison ang isang tao, bigla lang sasakit yung tiyan niya, kakain siya ng kaunting salt at susuka. At mawala ang sakit sa kanyang tiyan. No? Natutuwa ba kayo ngayon? Yung salt ninyo ay hindi lang holy salt. Holy and exorcised salt because of Christ. Amen? So ngayon sunod natin yung inyong tubig. The blessing of water. You creature water, I purge of evil in the name of God the Father Almighty. In the name of Jesus Christ, His Son, our Lord. In the power of the Holy Spirit, that you may be water fit to brace us against the envious foe. May you be empowered to drive him forth and exalt him together with his fallen angels by the power of the selfsame Jesus Christ, O Lord, who is coming to judge both the living and the dead and the world by fire. O God, for man's salvation, those dispense wondrous mysteries, when the efficacious sign of water hearkens your prayer, pouring forth your benediction upon this element, which we consecrate with manifold purifications. Let the Scripture serve you in expelling demons and curing diseases whatsoever. It sprinkles in the homes of the faithful, be it cleansed and delivered from harm. Let such souls enjoy a spirit of goodness, an air of peace, freed from painful and hidden snares by the sprinkling of this water. May everything opposed to the safety and repose of them that dwell therein be banished, so that they may possess the well-being they seek, in calling upon your holy name, and be protected from all peril through Christ our Lord. When the salt and water be mixed together, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Haluan nyo ng kaunting salt yung tubig ninyo. The Lord be with you, Author of invincible strength and King of conquerable empire, ever the glorious triumphant one who restrained the force of the adversary, who overcome the fierceness of the devouring enemy, humanity put on down hostile influences, prostrate and fearsome we beseech you, Lord. Consider kindly this creature of salt and water, make it honored and sanctify it with a joyous sweetness, wherever it is sprinkled in your name, may devilish infection cease, venomous terrible driven afar, but let the presence of the Holy Spirit be ever with us, as we implore your mercy to our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God forever and ever. Lahat ng salt tubig ninyo ay holy, hindi na yan ordinaryong tubig. Ordinaryong tubig yan after sa blessing, hindi na yan ordinaryo. Kung may maposes sa pamilya ninyo or mga kilala nyo, gamitin nyo po yan, mapapaso sila. Mapapaso sila. So, paano natin gamitin? Sprinkle natin, pwede bago matulog. Gamitin nyo po yung holy and exorcise water. Ang daming mga testimonya talaga, no? Not only healing but conversion. Amen? Excited na kayo sa kalabasan nito? And then, anong sabi ng ritual? Let the scripture serve you in expelling demons. Ano? It expels demons by sprinkling. Not only expelling demons, but curing diseases. Grabe ang intensyon ng simbahan, no? Kung makagamot nga yung tubig ng albularyo, lalo na yung tubig sa simbahan. Amen! Dahil approved ng simbahan, approved ng Diyos. Matthew chapter 16 verse 19, ang ipahintulot mo, Pedro, dito sa lupa, ipahintulot ko din sa langit. Ang hindi mo ipahintulot sa lupa, ay hindi ko din ipahintulot sa langit. No? So, natutuwa ba kayo ngayon? Whatsoever it sprinkles in the homes of the faithful, be it cleansed and delivered from harm. Grabe. Dandahan, lininisin tayo. Yan ang intensyon ng simbahan. So, gamitin nyo yan. No? From time to time.
Let's us homes, kung gamitin natin, anong epekto? Let's us homes enjoy the spirit of goodness. Anong ma-experience natin? Spirit of goodness, an air of peace. Grabe. Yan ang nasa ritual. Yan ang intention ng simbahan. So kaya nga, kung ang pari mag-bless sa tubig ninyo, lahat ng mga pari makabless niyan, as long as they will use the ritual of the church, the intentions of the church will prevail. Hindi yung intention ni Father Darwin, but the universal intention of the whole church. Kaya nga, magbabasa ako every time mag-bless ako. Amen? So, mamaya mapakinggan ninyo yung mga matamaan sa holy water. Sisigaw, mawala sa sarili. So, ang demonyo ngayon, kahikugo ng mga yapa ron, no? Darwina ka, maghikog na lang miyan eh. Ano man, a lot of people are empowered today. Amen? I hope you will empower your children to use the sacramentals, the mystery of our faith. Sunod, ato i-bless yung olive oil ninyo. Olive oil ha, pure olive oil, dili BB oil. Dili po efficacent oil. Kasi i-appeal yung pau de arco ha, no? So the blessing of olive oil. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. God's creature oil. I cast out the demon from you by God the Father Almighty, who made heaven and earth and sea, and all that they contain. Let the Rosari's power, the devil's legions, and all Satan's attacks and machinations be dispelled and driven afar from this creature oil. Let it bring health in body and mind to all who use it. In the name of God the Father Almighty, in the name of Jesus Christ, His Son, our Lord, the power of the Holy Spirit, the Advocate, as well as in the love of the same Jesus Christ, our Lord, who is coming to judge both the living and the dead and the world by far. Lord God Almighty, before whom the hosts of angels stand in awe, and also will service we acknowledge, may it please you to regard feebly and to bless and hallow this creature oil, which by power has been pressed from the juice of olives. You have ordained it to heal the sick, so that when the made well may give thanks to you, the living and true God. Grant we pray that you shall use this oil, which for blessing your name may be delivered from all suffering, all infirmity, all wiles of the enemy, that it be a means of averting any kind visited from man, made in your image, and redeemed by Jesus' blood of your Son, so that he may never again suffer the sting of its serpent. Through Christ, O Lord. Lahat ng olive oil ninyo ay holy and exorcise oil. I-consecrate nyo yung buong pamilya ninyo by consecrating their senses. Ipopost ko mamaya yung consecration of senses para yung tatay at nanay, yung kuya, wala na silang nanay at tatay, ilo na sila na mag-bless sa kanilang senses. Okay? I-bless natin lahat. Candles, incense, rosaries, cross, crucifix, Benedictine cross, Benedictine ring, bells, sacred images of God, sacred images of the saints, scapulars, handbook, and all your religious items in your hands. General blessing ang sunod. Heavenly Father, through your Son, Jesus Christ, our Lord, in obedience to Him who embraced the ministry He has entrusted to His bride, the Church, grant now in your mercy, we pray, a very special and powerful blessing on all the religious items that we will hence use to minister with healing, spiritual liberation, and exorcism. Then that through the blessing you bestow, may it be a very potent and terrible weapon against the attacks of devil one and his legions. May these religious items mightily restrain the devil and his demons and all unclean spirits, rendering them powerless, unable to harm the afflicted your peace and people. To whomever these are used in the exercise of the ministry, wherever it is kept, when clean and diabolic spirits flee in fear, never daring to harm nor even approach. This we ask in the name of Jesus Christ, our Lord. Lahat ng religious items ninyo ay holy and exorcised sacramentals na. Anong intensyon ng simbahan? Ito po, pakinggan ninyo parang ma-inspire po kayo. May these religious items mightily restrain the devil and his demons and all unclean spirits, rendering them powerless. Ano? Rendering them powerless. Using the cross, using the scapulars, using the rosary, they are powerless.
So every time lalakad tayo, magdala tayo ng sacramentals. Amen? At i-memorize nyo yung page 81. In the name of Jesus of Nazareth, through tremendous powers, God, sa itim na aklat. In the name of Jesus of Nazareth. I-memorize nyo yan. Kahit saan kayo, yan ang idasal ninyo. Amen? Page 81 sa itim na aklat. Kung wala kayo, picturean nyo lang. Ipipin po na ko yan mamaya, no? Sa Facebook page natin. Okay? Natutuwa ba kayo ngayon? Sobra. God is good. All the time. May bago daw na sagot yan. Pang bata na sagot. Pang matanda yung sagot ninyo. No? God is good. Grabe. All the time. Siyempre. Balikin natin. Sakto ba to? No, ulitin natin. No? God is good. All the time. Bigyan natin ng papuri ang Diyos. So ngayon, mag-consecrate ako sa mga senses ninyo. Ipopost ko din ito dahil nawala. Bigla lang nawala. May napin ako ng iba na na-post ko. Nawala lahat yung napin ko. So ngayon, ngayong gabi, ibalik ko yung mga prayer of consecration and deliverance. Para sa mga malayo, kung kayo meron na, isasend nyo yan sa mga mahal nyo sa buhay. But, see to it, we are practicing Catholic. Nay? Nay. Wala. Handbook. Catholic handbook. So, ngayon, kakatok ako sa puso ninyo. Kung marami kayong biyaya ngayon, pwede kayo mag-share sa ministry. Dahil yung mga deliverance ministers natin ay hindi na nagtatrabaho. Inaalay na nila yung buhay nila dito sa ministry. At kung may biyaya kayo, pwede ka mag-share. Any amount. No? At kung din kayo, nag-ani ng palay, pwede kayo magdala ng 1 kilo na bigas. No? Dahil nandito na yung ibang mga deliverance ministers natin, mga pamilya nila nandito na nag-stay. No? Kung makita nyo, may mga bata na laging patakbo-takbo, baka akala nyo, anak ko yan. No? Anak yan sa mga case officers natin. No? Tatanggap din kami ng lubid. No? Lubid. No? Sa dulo ay kambing. No? It's up to you. Kung wala kayong pera naman, walang biyaya, ipagdasal nyo po kami. No? Na magaling at malakas yung aming katawan para magpatuloy kami sa pagsiwalat sa katotohanan. Amen? At, busy si Lula sa kanyang holy and exercise water. No? Lagyan nyo yung level, ha? Baka magpalit yan sa mga ordinaryong tubig. So, ngayon, mag-consecration of senses ako. Hello, text na wala. Mag-consecration of senses ako, ha? Magsitayo tayo at gamitin nyo yung holy and exercise oil ninyo or tubig. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Bow down your head. You do, I implore, O Holy Lord, Father Almighty, eternal God, help your servants who wander in uncertainty and doubt to the night of this world, that they may be shown the way of truth and the knowledge of you. Open unto them the eyes of the heart, the better to acknowledge you as the one God, the Father in the Son in the Father, together with the Holy Spirit, and may they deserve to enjoy the fruit of this covenant, now and forever, through Christ, O Lord. Pwede nyo po naasan yung parte sa katawan ninyo na may iniindang kayo na karamdaman. I sign you and I consecrate your forehead that you may accept the cross of the Lord. Mag-sign of the cross kayo sa noon ninyo. I consecrate your ears that you may hearken the divine precepts, ang ating mga tainga. I consecrate your eyes that you may see the grandeur of God, ang ating mga mata. I consecrate your nostrils that you may perceive the sweet fragrance of Christ, ang ating ilong. I consecrate your mouth that you may utter the words of life, ang ating bibig. I consecrate your chest that you may believe in God, ang ating dibdib. I consecrate your shoulders that you may take upon the yoke of His service, ang ating mga balikat.
I consecrate your hands that you may work to glorify His holy name. Ang ating mga kamay. I consecrate your feet that you may walk in His ways. Ang ating mga paa. I consecrate your whole being in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, that you may have life everlasting, you may live forever and ever. Receive the salt of wisdom, may it be unto you a sign of reconciliation unto life everlasting. Amen. So, kain kayo ng kaunting salt. Umupo kayo. At ngayon magsimula na tayo. Tatawagin yung mga pangalan ninyo, ha? Si Kristo ay may 12 apostles. No? Tayo din ay may mga case officers. Lahat ng sasabihin niyo, pwede niyo sabihin sa kanila. Okay? At yung mag-react, i-schedule natin for solemn exorcism. Okay? Kahapon, pumunta kami doon sa Baclayon. May nagtestimonya for how many years daw, nagpapiti, hindi pa rin siya nakalakad. Pero nung nag-practice sila sa deliverance, ngayon nakalakad at bumalik na sa trabaho. Amen? Kung natural yung sakit ninyo, consult your doctors. Listen to them. Amen? Hindi tayo mga fanatic dito. Pero yung sakit nyo ay hindi natural, tinatawag na preternatural. Walang doktor makapagamot niyan. Ang makagamot nito, ang sacramentals ng simbahan, ang sacrament ng simbahan na aming tinuturo sa inyong lahat. Amen? Natutuwa ba kayo ngayon? At kung hindi kayo pagalingin, sabihin nyo sa Diyos na, Lord, your will be done, not my will. At you receive the greatest ministry na hindi mapantayan. Ano yung ministry mo? Ministry of suffering. Ano? Ministry of suffering. Pain without Jesus is suffering. Ano? Pain without Jesus is suffering. But pain with Jesus is sacrifice. Ano? Sacrifice. Pain with Jesus is sacrifice. Anong kahulugan ng sakripisyo? To sanctify you more. Amen? So, lahat ng ating mga pagsubok, tatanggapin natin as sacrifice. Because Christ is always with us. Amen? So, ngayon, tatawagin yung mga pangalan ninyo at magsimula na ako mag-exercise dito sa loob ng exorcism room natin. Okay? So, ready na kayo? At sana wala nang magbibideo mamaya, magsimula na tayo, mag-renounce kayo sa inyong mga occult, superstitious belief. Sana wala nang dahil minsan may mag-react. Kanina may nag-react, hindi pa tayo nagsimula. So sana walang magbibideo dahil bawal po yun. Kung kayo sa kanyang kaso, sa kanyang sitwasyon, ano ipopost din ninyo, no? Hindi natin ipahiya yung mga kapatid natin. Amen? So, huwag kayong magbibideo, ha? Kapag magbibideo kayo mamaya at may mag-react, magagalit ang demonyo. Sasabihin ng demonyo, videohi ko, mapriso ka. Okay? God bless. Magsimula na ako, ha? At nung isang linggo, nasipaan ako dito sa puson ko. Ang sakit ng puson ko. Paglabas ko, ganito na ako. Sakit ng puson ko. No? Ipagdasal nyo ako na makalabas pa ako ng buhay. No? Or kumplito pa yung parte ng katawan ko. Dahil iba ay wild na wild. No? Susuntukin ako. No? Kakaratihin. No? Minsan yung paa ko ay maraming ng pasa dahil wild, hindi ko alam sino yung mahaharap ko mamaya, no? Totoo na may demonyo. Therefore, let us pray every single day. Amen? Turuan nyo yung mga apo ninyo na magdasal talaga. Matatakot yung demonyo kapag maturuan nyo ng dasal. Especially, mamemorize na nila yung Holy Rosary. Tingnan nyo, papakinggan ninyo mamaya. Sisigaw sila. Ready na ba kayo?
Ready ng tatakbo. So, God bless ha. Magsimula na ako. God bless. Magpakumpisal yung mga pari. May darating pang mga pari for confession po. Okay?